Episode 2, The Morga Sessions. This episode features a vibrant discussion between Team Rizal and Team Ocampo regarding Jose Rizal's 1888 hand-copied annotations of Antonio de Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. The guest explores Rizal's patriotic mission to awaken a consciousness of the past, alongside Ambeth Ocampo's modern research, which provides a balanced look at historical accuracy and personal agendas involved. Magandang araw mga batang Pepe. Bagong lahat, ipikit niyo muna ang inyong mga mata. Imagine niyo, London, 1888. Malamig ang gabi at sa loob ng tahimik na British Museum, may isang lalaking seryosong nakayuko sa isang bihirang libro. Siya si Dr. Jose Protasio Rizal. Hawak ang kanyang ploma. Matyaga niyang kinokopya ang bawat salita ni Antonio de Morga mula sa taong 1609 at nilalagyan niya ito ng komento. Dahil wika nga niya, like almost all of you, I was born and brought up in ignorance. All of our country's past, I deem it necessary to quote the testimony of an illustrious Spaniard. What's up everyone? Welcome back sa ating Echoes of the Past. More than just a history podcast, it is a sonic bridge stretched across centuries. I am your host, Twinkle Yadobio. At kung nagtataka kayo kung bakit marami tayo ngayon, guys, for today's episode, meron po tayong mga invited guests. Kasi nga, magkakaroon tayo ngayon ng very chill lang naman na kwentuhan tungkol sa dalawang magkaibang pananaw sa ating kasaysayan. Kasama natin today ang ating Team Rizal! Yun, we have Eza Cassandra Garbo, Dimple Sarad, and Mr. Carl Pacheco. Hello po! Welcome guys! Hello Twinkle at hello sa ating mga batang Pepe. Salamat po sa invitation. Super excited na po kaming i-share kung bakit naging passion project ni Rizal ang nasabing annotation. Totoo po yan! Gusto namin ipakita yung vision ni Rizal na hugot mula sa nakaraan. Yes! No pressure today mga batang Pepe. Discussion lang talaga tayo para nagkakapilang. Yun, salamat naman sa apakakwelang pagpapakilala. Yun, bukod sa ating Team Rizal, meron din po tayong tatlo pa pong invited guest at sila naman po ang ating Team Ocampo! Yun! Sila po yung magbibigay sa atin ng modern perspective based sa research ni Ambeth Ocampo. And we have Mr. Adi Madrigal, Mr. Desiree Ramonzada, and Miss Lauren Magsakay. Welcome po sa ating show. Hi! Hi naman sa mga nakikinig dyan. Yung side naman, of course, walang iba, hangad kundi i-balancing kwento gamit yung mga bagong discoveries sa archaeology at sa research. And chillan tayo today ha, parang nag-aaral lang ng magkakasama sa library. Yun! At ready na po kami mag-share ng real talk perspective ni Ocampo para mas mapalalim ang usapan. Wow, grabe naman! Iba talaga. Pagpapakilala pa lang parang na-pressure na agad yung host. Thank you so much guys ha. Pero bago muna ang lahat, alam ko excited na kayo. Pero eto, sasabihin ko muna ang mechanics natin today. Meron kasi akong mystery box. Yung, sorry. Ito, meron tayong mystery box. And dito sa mystery box, dito manggagaling po ang mga topics natin. So basically, kapag nakabunot na ako, yun po yung magiging basihan ng ating diskusyon ng mga bagay po na sasagutin ninyo. At ang discussion format naman natin, bakit parang ganon? Ang discussion format naman po natin ay yung Team Rizal po, sila po yung magpipresent or magpipresentar po. And then yung Team Ocampo, kayo naman po yung assign na mag-share nga sa modern perspective. Ano, G? G! Yan! Sige, dahil G na G, the cardinal rule muna guys, no clashing, just learning. And then, yun, parang chill lang talaga tayo. Parang magkakaibigan lang na talk. So, ano pang hinihintay natin? Tara, let's
the discussion begins. Yeah, let's go! Okay, for our first bunot, andito po, nasa kamay ko. Nakatatak, why Morga? So sa dinami-rami nga ba ng mga Kastilang nagsulat tungkol sa atin, gaya ni Chirino o ni Plasencia, bakit nga ba itong successos de las Islas Filipinas talaga ni Morga ang napili ni Jose Rizal na pagpuyatan sa London? Team Rizal, simulan nyo na ang chika. So, eto na nga, Twinkle. At mga batang Pepe, alam niyo guys, napaka-rare kasi ng libro ni Morga. In-emphasize ni Rizal na ito ay sinulat noong 1609. At sa panahon niya, halos wala raw makitang kopya nito. Sabi nga ni Blumentritt, na friend ni Rizal, sinabi niya sa prologue, "The successos de las Islas Filipinas of Dr. Antonio de Morga is so rare that the few libraries that have a copy guard it with the same care as they would an Inca treasure." Para nga bang hidden gem ito na gustong i-unlock ni Rizal para sa atin. Nice. Kasama sa naging konsiderasyon niya is the fact na it appeared more sympathetic daw. At least in parts sa ating mga kapwang Indios. In contrast naman to the friar accounts, karamihan kasi sa kanila biased or downright. Sinabi niya to sa letter mismo na pinadala niya kay Blumentritt noong September 17, 1888. Wow! At isa pa, si Morga ay isang eyewitness. Hindi lang siya nakirinig ng kwento mula sa iba. Nandoon siya mismo nung nagsimulang magbago ang Pilipinas. Sabi nga ni Rizal, "I deem it necessary to quote the testimony of an illustrious Spaniards who in the beginning of the new era controlled the destinies of the Philippines and had personal knowledge of our ancient nationality in its last days." Ibig sabihin, nakita ni Morga ang Pilipinas bago ito tuluyang mabura ng Spanish influence. Tama nga naman. Okay. Pero ang pinaka-importanting point ni Rizal ay dahil si Morga ay isang layman. Karamihan kasi ng history books noon ay sinulat ng mga praile. At alam nyo naman, ang mga praile noon ay mahilig maglagay ng tinatawag natin na miracle stories. Tama. Sabi nga ni Rizal, Morga is a layman, a learned lawyer. He is more objective, more faithful as a chronicler of his time than the missionaries who were interested in the expansion of their order. Para kay Rizal, mas real ang boses ni Morga, kaya naisipan niyang gamitin ito. Wow, grabe. Parang simula pa lang to, pero grabe na rare, sympathetic, eyewitness, at hindi praile. Nag-make sense nga naman kung bakit pinili talaga ni Rizal na gamitin ang Successos de las Islas Filipinas ni Morga. Na para bang kumuha si Rizal ng mga witness na hindi bias sa simbahan. Pero, ito, Adi, Lauren, Desiree, sa pananaliksik nga ba ni Ambet Ocampo, ganito rin ba ang tingin nila kay Morga? Ano ba ang mga behind the scenes ni Morga? Oh, Twinkle. At para naman sa pananaw ni Ocampo, alam nyo, valid man yung points ni Rizal. Pero si Ambit Ocampo, tinignan din ang karakter ni Morga. Sabi ni Ocampo sa kanyang paper, Morga's successes was not written out of a pure love for history. In fact, it was partly a way for Morga to save his reputation after he lost a major naval battle to the Dutch in 1600. Remember? Naging commander si Morga at natalo siya. Sabi ng mga account, tumalon siya sa dagat at lumangoy palayo habang lumubog ang barko niya. So, baka isinulat niya ito para maging pabangos sa mga o sa pangalan niya sa hari ng Espanya. May ganun pala, may ganun storya. Dagdag pa doon yung pagiging layman niya. Ayon sa research ni Ocampo, naging judge si Morga sa Quito, Ecuador. At doon siya na-investigate sa corruption. Morga was not the saint of objectivity that Rizal imagined him to be. He was a human being with personal interest. Correct. Kaya kahit layman siya, may sarili pa rin siyang agenda. Tama nga naman. At yung tungkol sa pagiging rare, tama si Rizal doon. Pero ironic kasi na naging rare din ang edition ni Rizal. Sabi ni Ocampo, Rizal's edition of Morga was banned and burned by the Spanish authorities. It became a fugitive book. Kumbaga, yung librong ginamit niya para magmulat,
naging bawal din sa panahon niya. Oo nga naman. Makes sense. Grabe nga naman yun. Ang daming layers talaga naman. Ang daming layers. At yun, gusto ko lang mag-add. Isa din kasi dun sa reason kung bakit kung bakit nga ba naging rare din yung edition ni Rizal. Kasi at that time, gusto din kasi ng mga Filipino na basahin yung novels. Kasi nga naman, gusto bang basahin yung mapapahama ka pa. Kasi nga, hindi siya, bawal siya sa Spanish. At saka aside from that, nabasa ko din na isa din sa naging rason, it's because fun nga yung novels, 'di ba? Tayo mga Pilipino, ano ba pipiliin niyo? Babasa kayo ng napaka-boring na mga news articles o babasa kayo ng mga napakagandang melodrama na yun, ganun mga wati-wati na style sa Wattpad. Di ba, of course, ganun. So, parang ganun din yung nangyari before. Pero, yun, ang galing ng punto, no? Dami talagang layers. At nakita natin, ipakita ng side ni Ocampo na hindi lang pala talaga basta libro. Kasi may personal drama rin pala si Morga sa likod ng pagsulat niya nito. Ngayon, dumako naman po tayo sa pangalawang bunot. Bubunot na nga ako. Yun. Yan. At eto na, we have the purpose. Yun, parang maganda to. Bakit ba talaga inilaan ni Rizal ang oras niya rito? Ito yung, kumbaga, isang napakalaking bakit. Napaka-patriotic ng purpose ni Rizal. Sinabi niya mismo sa kanyang dedication, no? If the work serves to awaken you in a consciousness of our past and to blot from your memory or to rectify what has been falsified or is calumny, then I shall not have labored in vain. Gusto niyang bigyan tayo ng sariling kwento. Yes. Gusto rin niyang i-correct yung mga maling paratang na ang Pilipino raw ay salvahes o walang kultura bago dumating ang Spain. Sabi ni Rizal sa isang annotation, the Spaniards have not ceased to call us barbarians. It is necessary to show them that we had a civilization of our own. Grabe. At gusto nga niya patunayan na bago ang pananakop, tayo ay masagana at may direksyon. Sabi nga niya, it is the shade of our ancestor civilization which the author we call before you. Ginamit niya ito ang mga sources gaya ni Chirino para sabihing bago man ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay bihisa na sa paggagawa ng kanyon, paghahabi at pakikipagkalakalan. Gusto niya ipakita na hindi tayo dinalhan ng liwanag, kundi binago lang ating liwanag. Grabe. Grabe talaga. Apaka-powerful din. Statement na yun, no? So, grabe nga. Awakening consciousness and rectifying calumny. Ito yung talagang tumatak sa akin sa mga sinabi nila. Napaka-powerful ng mga salitang yan. Para bang gusto talaga ni Rizal na ibalik yung self-esteem ng mga Pilipino. Pero, Team Ocampo, ano nga naman ang view ni Ocampo sa nationalist goal na ito ni Rizal? Minsan ba ay sumobra si Rizal sa pagiging defensive niya o neutral lang talaga siya all throughout his annotation? Dito naman sa amin, Twinkle, nakita ni Ambit Ocampo na si Rizal ay hindi lang nag-a-act bilang historian, kundi bilang isang committed scholar. Dahil sabi ni Ocampo, Rizal's work is a nationalist history that sometimes borders in exaggeration to prove a point. Minsan daw kasi, dahil sa sobrang gusto ni Rizal na i-defend tayo, naging too passionate siya Oo nga naman. sa kanyang mga annotations. Kahit na si Blumentritt, sa kanyang mga sulat kay Rizal, nagbigay ng warnings. Sinabihan niya si Rizal na huwag husgahan ang mga tao sa nakaraan gamit ang standards ng kasalukuyan. Sabi ni Blumentritt sa kanyang prologue, my great friend, do not take offense if I confess that I find some of your notes are too strong. You judge the 16th century by the standards of the 19th. Tama! Gaya na lang ng reaction niya sa mga kapwa na Pilipino. Sabi ni Ocampo, Rizal was oversensitive or even intolerant of criticism. Noong pinuna ni Isabelo de los Reyes ang ilang errors ni Rizal, sinagot siya ni Rizal ng may halong sarcasm. Sabi niya, Rizal wanted a history that was useful for the revolution of the mind. Kahit na may mga facts siyang medyo stretch.
Ang point kasi ni Ocampo, si Rizal ay gumawa daw ng isang idealized past. Sabi niya, Rizal's annotations are more about Rizal's 19th century goal than about Morga's 17th century reality. Gusto ni Rizal na gumawa ng ideal image ng pre-colonial Philippines para magkaroon tayo ng pride. Kahit na yung ibang details ay hindi na suportado ng modern science ngayon. Grabe nga naman talaga, no? Parang yung mama lang natin kapag sinasabihan tayong, buti pa kami noon, ganito, ganyan, ganyan. Parang naging ganon yung atake ni Rizal sa kanyang annotation, kumbaga sabi ni Morga. And I see talaga, it's a history with a mission. And kahit ganon siya, importante pa rin naman kasi nga, si Rizal, siya yung first Indio na nag-input talaga ng Indio perspective sa mga history na ginagawa noon na puro lang Spaniards. Correct. So, enough for that. Punta na po tayo sa ating round 3. And for me, guys, for me lang talaga, ito yung pinaka-inaabangan kong part. Kasi, I believe this is the very, very kwela talaga na part. Ito yung pinaka-magiging masayang part ng chika natin. Kasi nga, yung topic natin sa round 3, how did he defend us? Or how did he wrote the history of a Filipino? Let's talk about the food, the ships, the culture. Ito kasi yung pinaka-highlight talaga ni Rizal. At dito talaga lumabas ang pagka-Pinoy ni Rizal. So let's talk about that. Let's start with Team Rizal. Eto na nga, Twinkle. Pagdating naman sa pagkain, epic ang hilig ni Rizal. Sinulat kasi ni Morga na ang kinakain ng mga Indio ay fish that has started to rot and stink. Oh my God. Ito naman ang sabi ni Rizal sa annotation niya. This is bagoong, and those who have eaten it and tasted it know that it neither is nor should be rotten. The fish is salted and fermented. A delicacy. Dinefend niya talaga pati ang panlasa natin. Tama naman. Pagdating naman sa ships and technology, binanggit ni Rizal ng mga Pilipino ay bihasa sa paggawa ng malalaking barko. Ginamit niya ang mga quotes mula kay Morga at Chirino para ipakita na ang ating mga ninuno ay may vessels with 2 outriggers which were very stable and fast. Sabi pa niya, the Filipinos ships of 2,000 tons, diba? Imagine, napakarami. We were masters of the sea, dagdag pa niya. At pagdating naman sa writing, dinefend ni Rizal ang ating literacy. Sabi nga ni Rizal, almost all the natives, both men and women, write their own language and there are very few who do not write well. Ginamit niya itong proof na may sibilisasyon na tayo. Sabi pa niya, ang mga Kastila pa nga ang pumatay sa ating sariling alpabetiko para palitan ito ng kanila. Grabe, bagong defense and bagoong defense. And speaking of bagoong, sino nga bang paborito yung bagoong dito? Wow, ayaw doon ni Adi ng bagoong. Ikaw pala yung Spanish dito, sa all Spaniards. Oo nga, ganun nga. Diba? So, yun, ang sarap nga pakinggan at nakakagutom. Pero, hindi pa tayo tapos. Team Ocampo, kung nabusog kami sa bagoong ng Team Rizal, sa mataba ng archaeology at sa modern research, kumusta naman ang accuracy ng mga nasabing ito ni Rizal? Nakakabusog din nga ba? At mabubusog din nga ba kami sa mga impormasyon na bigay niya? Yes, Twinkle. Yes naman. Dito tayo medyo masasabi na itong masushock tayo dito ayon kay Ambit Ocampo. Kasi yung Twinkle, binanggit niya ang research ni W. Ritana. At sabi nga ni Ritana, may dokumento mula kay Governor de Vera noong 1587 kung saan humingi siya ng mga Canaan founders mula sa Mexico. At sabi niya sa dokumento, ganito yung pagkasabi. I cannot find anyone who knows how to found canons because those who are provided by Indios are who cannot make a large canons. At sabi pa doon, I request your excellency to send from New Spain founders and officers to manufacture canons. Twinkle, ibig sabihin doon, hindi raw alam ng mga lokal kung paano gumawa ng mabibigat na European style na kanyon.
At sinusuportahan ito ng mga interview ni Campo kay Dr. Eusebio Dizon na nagsasabi, ang alam ng mga hininuno natin ay maliliit na lang taka. Oh my God. Ano nga yun? O, diba? Taka. Yeah, yun. Hindi yung malalaking kanyon na sinisabak sa gyera na inaasyon ni Rizal. Yun. Grabe Yung lantaka kasi parang yun yung bamboo na Yung Bamboo ginagawa na ng ano, gun. na parang yung kanyon, pero the damage itself is hindi kagaya ng kanyon. Hindi kagaya ng kanyon. Malalaki. Sige na, ang pinaka-controversial na part. Sabi ni Ocampo sa kanyang paper, instead of blaming the friars for the loss of pre-Hispanic literature, nationalist historians should thank this man for preserving the syllabary they are accused of destroying. Wait, let me clarify. Ang point kasi ni Ocampo, kahit may sariling alphabet tayo, wala tayong habit na mag-preserve ng record sa matitigas na bagay. Kung hindi isinulat ng mga Kastila ang mga gramatika at dictionary ng baybayin, baka tuluyan na itong nawala sa kasaysayan. Oo nga Sorry. Kaya ito na nga, Twinkle, ang sinabi ni Ocampo or summary sa ginawa ni Rizal. Sabi niya, in his attempt to rectify the Spanish historical lies, he sacrificed historical objectivity for nationalist historiography. Hindi raw naging ang kanyang rigorously impartial si Rizal dahil mas nanaig ang kanyang excessive patriotism. Ang point ni Ocampo, ginamit lang ito ni Rizal para ipakita ang cultural clash. Rizal was defending the Filipino way of life, but he sometimes ignored the fact that what is rotten to one culture is indeed a delicacy to another. Grabe yung point na yun. At para kasi kay Ocampo, kailangan natin tanggapin ang history o ang kasaysayan natin ng walang halong puot at sobrang pagtatanggol. Ganun yun. May point nga naman si Ocampo. May point siya. Tanggap-tanggap. Kung talagang hindi kaya, edi Kung hindi hindi ka talaga na, natin wag kaya. na. Oh, yun. Parang emotional ka na ate. Parang napupunta na to sa ibang usapan natin. Oo, may hugot eh. May hugot, iba talaga. Pero para hindi tayo mawala, sabihin ko no, napaka-balance talaga. Sobrang balance ng diskusyon natin ngayon. At alam nyo, nafe-feel ko talaga na hindi talaga parang nagiging labanan. Kundi, tinitignan lang talaga ng both sides, no, na kung paano ba talaga nagbago ang ating pananaw from Rizal, writings or annotation to yung research ngayon ni Ocampo. And dahil hindi pa nga tayo tapos, meron pa. Ito yung tinatawag na final round natin for this discussion. For the final round, guys, I wanted to hear your final statements sa bawat team, no? So, let's wrap this up, no? Team Rizal, ano ang huling mensahe nyo para sa ating mga batang Pepe na nakikinig ngayon? Para sa amin, kahit sabihin may inaccuracies, si Rizal ang kauna-unahang sumulat ng Philippine history mula sa viewpoint ng isang Pilipino. Yun ang legacy niya. Sabi nga niya, to foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the books that tell of her past. Tama nga naman. Tama yun. Naniniwala pa rin kami na ang ginawa ni Rizal ay ang pagbibigay ng kaluluwa sa ating bansa. Sabi nga niya, we are moving without direction because we do not know our starting point. At tama naman siya. At syempre, respect pa rin tayo sa passion niya. Siya ang unang Filipino historian na gumamit ng scientific method. Kahit na limited ang resources niya noon sa London. Yun, apakagandang final statement. Ngayon, sa side naman tayo ni Ocampo. Kamusta naman guys? Ano naman yung baon nyo para sa ating mga nakikinig ngayon? Mabibigay lang po namin ng lesson or ng aming pabaon sa inyo na galing kay Ambit Ocampo ay ito. History is not static. Hindi siya tumitigil. Ha? It changes as we find new evidences. Ganun yun. Hindi nababawasan ang pagiging hero or ang pagiging, anong tawag natin dito? Bayani. Bayani ni Rizal. Kung itatama natin ang ilang facts niya. Tama. Diba? Kasi nagpakamatay pa rin siya para sa Correct. Sabi pa nga ni Ocampo,
we must learn to read Rizal with a critical eye as a guide to how a great mind thought about his country. Wow! Yes. For me, sa huli, ang history ay hindi tungkol sa kung sino ang tama, kundi tungkol sa pag-unawa. Rizal's Morga is a monument to the Filipino spirit. But Ocampo's research is the map that helps us navigate the truth. Wow, grabe. Pasabog. Talagang parang naglaglag ka ng bomba. Ganon. Yung ending statement, final statement talaga. Grabe. Grabe. Sobrang grabe talaga. Wala ko ibang masabi kundi grabe. Napaka-grabe talaga. Ang dami kong napulot today. Thank you sa inyo guys. And medyo apakaseryoso talaga ng ano natin kanina. Kaya ngayon naman, mag-debrief muna tayo. So dito muna tayo sa mga kwelang kwentuhan. Meron akong isang tanong. Hindi siya masyadong katulad kanina, hindi siya masyadong seryoso na tanong. Very fun lang siya na tanong. G pa ba kayong sagutin? G! Ganun talaga mga batang Pepe. Apaka-grabe, no? So yun, my question is, kung bibigyan kayo or kung bibigyan nyo ng modern title ang annotations ni Rizal, ano nga ba ang pwede nyong ibigay dito? Wow. For me, I'll give it Rizal's reaction video. Morga 1609. Savage version. Apaka-savage. Ganon. Meron For me, it would be the footnotes that build a nation. Iba din. Parang ayoko na magsalita. Parang kayo na dapat nag-host dito. Parang ganon. So, diba nga, grabe. Iba-iba talaga. At ako naman, no, dapat meron din akong final statement para na ma-atake din. Parang ganon. Diba? So, ako naman, yung masasabi ko lang, kanina, no, ang dami ko talagang natutunan. At isa na doon, napagtanto ko, ang kasaysayan pala talaga ay parang bagoong. Yung savage. Parang ganon. Atake. Kasi maalat siya. Matapang ang amoy. Pero ito yung nagbibigay ng lasa sa pagka-Pilipino natin. Yes. Diba? So ano, bagoong. Diba? Sana naman na-enjoy kayo po sa usapan natin. Of course. Today. And sana hindi kayo nagsisi na nandito kayo ngayon. Diba? Maraming salamat. Before tayo mag-end, gusto ko lang sabihin na maraming salamat po talaga sa inyo, ating mga dalubhasa. Talagang taas kamay. Talaga ako, saludo po ako sa inyo. And thank you so much talaga for joining us here today kasi meron din po kaming napulot at marami rin pong napulot, sigurado ako, yung mga listeners natin today. Sana makasama pa namin kayo sa susunod po na mga episodes ng ating... Thank you so much for having us. Mga ka-history, ang pag-aaral ng nakaraan ay hindi lang pagbabasa ng footnotes. Ito ay pagkilala sa mga taong nagbuwis ng oras para lang magkaroon tayo ng kwento. Rizal gave us a past to be proud of. And Ocampo gave us the past to be honest with. At ang hamon sa atin ngayon, At kung anong klaseng kasaysayan ang isusulat natin. Para nga ba sa susunod na henerasyon? Ang kasaysayan ay hindi lang binabasa sa mga lumang pahina, kundi isinusulat sa bawat kilos natin sa bansa. Kaya bago tayo magpaalam, iiwanan ko muna kayo ng isang katanungan. Mga batang Pepe, anong klase nga bang history ang sinusulat nyo? Iyong hanggang story na lang? O iyong gagawa talaga ng tunay na legacy? This is Twinkle Liedo Bio, and together with the Team Rizal and Team Ocampo, salamat sa pakikinig. Echoes of the past. Keep questioning, keep learning. Mabuhay ang batang Pepe ng Pilipinas!